Now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:02 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Department of Justice Secretary Laila De Lima makikipagpulong sa mga whistleblowers para sa posibleng investigasyon laban kay Vice President Binay. Brigada Balita Nationwide. Samantala, hirit na open house sa Batangas State, ipaalam daw kay Chu. Brigada Balita Nationwide. Senadora Miriam Defensor Santiago kinwestiyon ang hindi pag-leave ni PNP Chief Director General Alan Purisima. Brigada Balita Nationwide. DOJ nanindigang credible ang testigo laban kay Senator Revilla, kaugnay pa rin sa Tagong Yaman. Asphalt warnings sa mayon affected areas itinaas na. At Archbishop Arguelles, dudang sa Santo Papa ang sulat laban kay Mayor Petilla. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Baga ng tanghali mga kabrigada, hatid pa rin sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Biyernes, Oktubre 10, 2014, 76 days before Christmas mga kabrigada. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Brigada Balita Nationwide. Pinatot sa dahan ngayon ang kampo ni Vice President Jejomar Binay si dating Makati Barangay Chairman Renato Bundal. Kaugnay sa hamon ito ng pangalawang Pangulo
Nagayahin si Philippine National Police Chief Alan Purisima na ipasilip rin sa media ang sinasabing mga ari-arian nito sa lalawigan ng Batangas. Sa exclusive interview ng Brigada News FM kay United Nationalist Alliance spokesman JV Bautista, iginit ito na hindi maaaring ihambing ang pangalawang pangulo sa kaso ng PNP chief dahil naman sa hindi naman ito pag-ari ang kinukwestyong lupain at asyenda sa bayan ng Rosario. Una nang nanindigan ang mga binay ng kinukwestyong ari-arian ay pag-ari ng negosyanteng si Antonio Tiong. Una na ring lumabas investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na ginagamit lamang umano ni Binay na dami ang negosyante para ikubli ang totoong yaman nito sa lalawigan. Matatandaan ay sinasabi ng kampo ni Binay na umuupa lamang sila ng 9 na hektarya sa loob ng property para sa kanilang fig farm business noong 1994 pero naibenta na ito noong 2010 kay Tony Chu. Paano ang bubuksan ni Vice President Binay yung property? Hindi naman kanya yun. Ito si Gundal, parang hindi ko maintindihan ko, ito totoong abogado, parang wala isip Si Purisima po, inamin niya, akin niyang property sa Nueva Ecija. Kung gusto nyo, pasok kayo, tignan nyo. Paano nyo makukumpara itong isang bagay na hindi naman kay Vice President? Ang may-ari nga nito ay si Mr. Chu. Si ONA spokesman JV Bautista sa exclusive interview ng Brigada News FM. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, aminado ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na dismayado umano sila sa pagsailalim kay dating Makati City Vice Mayor Ernesto Bundal na isinailalim sa Witness Protection Program kung kaya't malaya umano itong makapagsisinungaling sa nais nitong ilahad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Sa panayam ng Brigada News FM kay United Nationalist Alliance spokesman JV Bautista, sinabi nito na hindi nila maaaring sampahan ng kaso si Mercado na nagsisinungaling sa kanyang pagharap sa Senado dahil sakop pa rin umano siya ng mga pribilehiyong natatanggap nito sa ilalim ng WPP. Paliwanag ni Atty. Bautista, may immunity kasi sa dating vice-alkalde ng Makati ang pamahalaan kung kaya't wala umanong anumang hakbang na maaaring gawin ang kampo ni Binay maliban na lamang kung siya ay tuluyan ng alisin sa WPP. Naniniwala naman ang kampo ni Binay na maaaring mapag-aralan ng mabuti ng DOJ ang mga paglabag na nagawa ng dating Makati official, lalo na ang mga pagsisinungaling nito at maging ang pag-abuso nito sa ibinigay na pribilehiyo sa kanya ng pamahalaan. Paano namin kakasuhan ngayon yan? Nilagay nila sa Witness Protection Program. Pagka nilagay kasi sa Witness Protection Program, immune na ho yan Hindi nyo pwedeng kasuhan yan. Alam nyo po, Brigada June at Brigada Bong, ako'y abogadong nagpa-practice. Yan ang Witness Protection Program. Talagang nakadesenyo yan para doon sa mga talagang tutuhan ng testigo. Ibig sabihin, mga bona fide na testigo. Ang exclusive interview ng Brigada News FM kay UNA spokesman na JV Bautista. Brigada Balita Nationwide. Sa kaugnay pa ring balita, tinakda ngayon ni Justice Secretary Laila de Lima ang pakikipagpulong sa mga nagsilbing whistleblowers sa controversial na umanay overpriced na Makati City Building 2 anomaly para sa pagsagawa ng investigasyon laban kay Vice President Jejomar Binay. Ayon kay de Lima, sa susunod na linggo ay makikipagkita ito sa mga pangunahing testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na una nang lumantad at humarap sa Senado kaugnay sa sinasabing nalalaman ng mga ito laban kay Binay. Inihayag ni de Lima na palalahanan umano niya ang mga testigo kaugnay sa kanilang parameters bilang testigo na nasa ilalim naman ng Witness Protection Program. Alamin din ng kalihim ang iba pang mga impormasyon na umano'y nalalaman ng mga testigo na kinabibilangan ni na dating Barangay Chairman Renato Bundal at dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado. Sir Chief PNP Controversy. Sir Chief PNP Controversy Update. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Muling nanawagan sa Pangulong Benigno Aquino III si Senator Miriam Defensor Santiago na si Philippine National Police Chief Alan Purisima sa gitna ng kinasasangkutang mga issue hinggil sa sinasabing hindi maipaliwanag na yaman. Sa kanyang talumpati sa Annual National Convention ng Philippine Association of Real Estate Boards, pinatutsadahan ng senador ang hepe ng pambansang pulisya sa kabiguan umanong maipaliwanag kung saan nanggaling ang mga ari-arian nito. Binanggit pa ni Santiago na sa halip magpaliwanag, umiiwas umano si Purisima sa pamamagitan ng
pagbati-ko sa kanyang mga detractors. Una nang hiniling maging ni Senator Grace Poe kay Purisima na mag-leave of absence habang nagpapatuloy ang investigasyon laban dito ng Office of the Ombudsman. Pero para kay Santiago, dapat umanong ang Pangulong Aquino na ang kumilos para maisalba ang pambansang pulisya na makakaladkad pa sa kaso ni Purisima. Patuloy na nakataas ngayon. Brigada Balita Nationwide. Bagyong Mario Update. Bagyong Mario Update. Sa iba pa natin mga balita mga kabrigada, sa latest bulletin ng State Weather Bureau, sinasabing posible umano magkaranas ng asphalt o pag-ulan ng abo sa susunod na 24 oras sa mga lugar sa may Malilipot, sa may Santo Domingo sa Tabaco at sa may Bagkakay, o na rin inihayag sa Brigada News FM ni PBOX Director Renato Solidom na patuloy nilang namomonitor ang pagtaas ng magma sa loob ng bulkan. Nakitaan pa rin umano nila ng pagpamamaga ng slopes ang Mount Mayon, isang indikasyon sa mataas pa ring posibilidad ng pagputok nito. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa alert level 3 ang nasabing bulkan na siyang nangangahulugan na posibleng pagsabog anumang oras, habang nananatili na rin sa mga evacuation centers ang nasa 12,000 pamilya na inilikas mula naman sa itinalagang danger zone sa palibot mismo ng bulkan. Brigada Balita Nationwide. Samantala, duda si Lipa Archbishop Ramon Arguelles na totoong galing kay Pope Francis ang kumakalat na sulat ngayon na pinagsasabihan nito si Palo Leyte Mayor Remedios Petilla dahil sa plano nitong pag-relocate sa mga biktima ng Yolanda para maitago sa kanya. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ni Arguelles na kung totoong galing sa Santo Papa ang sulat ay dadaan ito sa nunsyo at dapat malaman ng mga pari. Sa kabila nito, pinayuhan ni Arguelles ang gobyerno na huwag nang subukang magyabang sa Santo Papa dahil anya malalaman din ito ang tunay na sitwasyon ng lugar na kanyang papasyalan. Inihalin tulad ni Arguelles ang paglalagay ng cosmetics sa isang tao, ang planong relocation sa mga apektado ng bagyong Yolanda para mapaganda lang ang lugar na bibisitahin ni Pope Francis. Huwag naman sana ang ating gobyerno ay magyayabang. Kaya naparito ang ating Santo Papa ay talaga para makiramay sa mga mahihirap. Tulungan na nila yung normal na pagtulong nila. Katulad ng ginagawa ng simbahan, tahimik, pero talaga nagpapagawa ng mga bahay para sa mga kwan. Ay nangyayari ngayon puro daldal lamang, pagkatapos yung kulang talagang kawawa ng mga tao, nabubulok ang mga goods, no? Ay yan ang pag-asikaso nila. Ang makita ng Papa, talaga naman tinamaan ng bagyo Ang tinig po ni Lipa Archbishop Ramon Arguelles. Ito muna mahalagang paalala, Brigadang Luna, mga kabrigada na nakikinig ngayon. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Wow naman. Importante paalala. Napapansin mo ba na unti-unting pagtanda ng isang tao, ngunit ayaw mo namang mahala dahil sa ikaw ay nahihiya. Ayaw nilang malaman na ikaw'y tumatanda. Huwag kang mag-alala, kabrigada, dahil ang dati mong kutis at balat na siyang malaporsilana, gaya mo, Brigadang Luna. Wow. Na balat pa lang, palang litso na. Ay muling magkakamit yan, kabrigada, pero paano? Yan sa pamamagitan siyempre ng pag-inom ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Bakit daw? Bakit? Ayon kasi sa mga pag-aaral, lalo na dyan sa Scotland, ang mga taong nakikipagtalik araw-araw ay nagmumukhang bata. Kaya pala batang-bata ka. Ay, salamat. Mula sa 7 hanggang 9 na taon mula sa kanyang kasalukuyang edad kaysa sa hindi regular daw ang kanilang sex life. Kaya ano pala ang iniintay mo, kabrigada? Lalo ka na, Brigadang Luna, para ma-maintain mo yung magandang kutis mo na kutis porcelana, ay may Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ka na para ma-enjoy mo ang pagiging bata mo. Lalo na sa loving, syempre. Ay mga kabrigada, tayo po ay live ngayon na napapakinggan Brigada Balita Nationwide sa tanghali. dyan sa 93.1 sa Brigada News FM diha sa Cebu, 89.5 diha sa General Santos City, 93.1 sa Brigada News FM sa Zamboanga City, at maging dyan sa 95.7 Brigada News FM dira sa Coronadal, 88.5 sa Brigada News FM diha pod sa may Toledo sa Cebu City. At sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Cagayan de Oro City, Brigada News FM Calibo Aklan, at Brigada News FM Daet, Camarines Norte.
Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating balita. Live na siyang inihatid sa inyo siyempre ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin ang inyong mga kabrigada. Brigada Luna Agimat. Ito naman si Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok kabrigada sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali at maging sa www.brigada.ph. Brigada Balita Nationwide. One time the New Filipino Time, alas 12:15 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Kataw, anak! Isang araw, isang bata nagpasa ng blank paper sa art teacher niya. Bakit blank ang work mo? Nag-drawing po ako ng baka at damo, ma'am. Nako ha? Wala namang damo dito sa bond paper mo. Ma'am, ubos na po. Kinain na po ng baka. Ay, nako. Nasaan yung baka dito? Ano pa naman ang gagawin ng baka dyan, ma'am? Wala nang damo. Umalis na po. Ay, okay kayo. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. I've got the power. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug nationwide, Cantos Pharmacy, Balagtas, Batangas City, C&J Pharmacy, Public Market, Lipa City, Batangas, JMSA Pharmacy and General Merchandise, Pila Public Market, Laguna, at City Drug, Xavierville, Quezon City.